isi-share na naman ako sa inyo ang Samsung A20s na ang problema ay pag on mo siya, papasok siya kaagad sa recovery mode kahit anong gawin natin. Kahit i-charge mo siya ay hindi mag-charge, direkta sa recovery mode. Ayan mga paps, nakikita nyo, dumiretso siya sa recovery mode, kaya i-shutdown natin ulit para tingnan natin kung ito ba talaga yung sira niya o baka may hindi lang na yung volume up niya. Kaya yan, i-charge natin, susubukan natin mga paps kung pupunta rin sa recovery mode. Kaya yan, ganon pa rin yung resulta mga paps. Kaya i-charge mo ay didiretso pa rin sa recovery mode. Kaya yan, okay. Ayan mga paps, uulitin ko pa rin para ma-check talaga na i-confirm ko na yun talaga yung problema ng cellphone. So ayan pa rin, pumapasok pa rin sa recovery mode. Kaya ayan, kumbinsido na ako na may problema talaga ang cellphone na to. Kaya ayan, at bubuksan na natin to kasi kadalasan pag ganito mga paps ay hardware ang problema nito. Kaya ayan, titirahin na natin kaagad ang power up volume nito mga paps. Tatanggalin na natin, diretsa na, wala nang paligoy-ligoy. Yan ang mga paps, at pagpasensyahan nyo na medyo pangit yung camera na ginagamit natin. Kaya pag time-lapse natin ay parang nag-i-stop dance yung video natin. Pero hayaan yan lang yan, hindi naman importante ang part na yan. Ang pinaka-importante yung matanggal natin at maayos natin yung cellphone na to. Kaya yan mga paps, antayin nyo lang at bubuksan na natin. Ayan na, nakikita na natin yung power up volume. Kaya tatanggalin na natin mga paps, kasi pwede shortage dyan o may kalawang o may mga dumi-dumi na dumikit dyan at nagkakos ng trigger sa volume up niya. Kaya ayan, tutuklapin, tatanggalin na natin mga paps para matry natin, masubukan natin kung talagang ito ba yung may problema o wala. Kaya kasi tinatamad na ako mag-check. Kaya yan, kadalasan naman yan mga 75% yan ang may tama. Kaya diretsahan na to. Papalitan natin ng bagong volume up, volume switch button. Kaya ayan, tanggalin lang natin para ma-check natin kung okay na ba yung cellphone na to. Saglit lang. Ayan na, at tapos ko nang matanggal at susubukan natin mga paps. I-charge ko na lang. Kung mag-charge siya, hindi siya mag-recovery mode, ibig sabihin ay ganun pa rin, nagre-recovery mode pa rin. Kaya wala sa kanya yung problema mga paps. At eto, tatanggalin na natin. Okay, subukan ko ulit. At sige nga, check. Ganun pa rin mga paps. Kaya yan,
baka may mga nag shorted na mga kalawang dyan, kaya ayusin ko lang at tatanggalin, lilinisan para ma-confirm kung nawala na ba o andyan pa rin yung problema niya. Siya nga mga paps, shout out nga pala sa may-ari ng cellphone na to ay si Mr. Duran. At sir, salamat sa pagtitiwala sa pagdala mo ng cellphone mo dito, at sana magawan ko ng paraan para magamit mo na to. Sir Duran, salamat, shout out sa iyo. Yan, susubukan kong linisin ulit, baka hindi lang magandang pagkalinis, at susubukan natin i-charge ulit, at ganon pa rin ako nakakadismaya. Akala ko madaling problema lang to, ito na, magbabaklas na naman tayo ng motherboard nito mga paps, kasi pag ganitong mga problema nasa motherboard na. Kaya yan, tatanggalin na natin. At yan, napansin nyo mga paps, may hinarang akong para sticker dyan. At ayan mga paps, susubukan ko na namang i-on, pero kinondim ko na yung nilagyan ko ng papelo sticker yung connector ng volume, kaya wala nang posibilidad na magko-connect pa siya dun sa volume flex niya. Kaya yan, ganun pa rin, kaya yan, magbabaklas na tayo mga paps. Dito sa may maliit na square na to, dito sa may dulo, dito yung connection niya, kaya ayan na, guguhitan ko na. Hinahanda ko lang yung cutter natin ng guguhitan ko para magtutuklap na naman tayo ng cover ng motherboard. Yung grinder na mini grinder na pang tanggal ng mga ganito wala ako, kaya ito yung tinatawag nila na innovative way, gagamitin ko na. Kaya yan, ang gagawin ko nito ay tatanggalin ko muna yung lahat ng mga camera niya para hindi
apektuhan sa kung ano man ang gagawin natin sa board na to. Kaya on na talagang tanggalin natin yung camera nito mga paps. Kaya at katapos ay makikita nyo, tinitingnan ko muna kung saan ako banda magsisimula. Kaya sana maayos natin tong cellphone na to para matuwa naman yung may-ari nito mga paps. Una natin gawin mga paps, ayan, yung una kong ginawa ay ini-slice ko kasi wala talaga akong pang ini-slice ko lang dahan-dahan gamit ang cutter ko. At mag-ingat-ingat po tayo, baka madulas at yung kamay natin ang mahiwa mga paps. Ang kailangan ko lang dyan mga paps ay kunting siwang lang, kunting hiwa lang sa cover niya, at para makita ko na at masungkit ko na yung cover na yan para hindi na para matanggal ko na yan. Ganun. May ibang paraan din naman paggamit yan paps, yung iinitin natin, tutunawin natin yung naka solder na tingga dyan, pero masyadong risky para sa akin kasi iinitin ko. Pag mainit masyado yung board, masisira yung CPU nito o matatamaan yung ibang part sa init. Masisira yung cellphone. Imbis na maayos natin, baka tuluyang madedo na talaga at malaking problema yan. Kaya ayan muna, para sa akin mas madali ito ganito. So naaalalayan ko ang pagbukas ng cover nito. Kailangan matinding ingat at matinding pahinga sa pagbukas ng mga ganito.
Ayan na, at natanggal ko na. At yan, lilinisan ko, lagyan ko ng panglinis para baka may mga dumi, kalawang na kumapit dyan sa mga pyesa, at siya ang nagkukos ng irregularity sa pag-andar ng cellphone na to. Kaya ayan, tinitingnan ko kung saan banda yung connection niya para ma-check natin mga paps. Kaya ilang saglit lang, ipapakita ko sa inyo kung saan party ang connection ng volume up, volume down ng cellphone na to. Kasi dyan tayo nakapokus ngayon, kasi yan ang problema ng cellphone na to. Sa ngayon mga paps, yan ipopokus ko, sana makita ng maganda yung pyesa. Pangit yung gadget natin na pang capture ng mga video. Ayan, zoom out ko yan, kukunin natin yan, tanggalin na lang, wag nang palitan kasi pahirapan ang pagpalit yan. Okay lang naman kung tanggalin lang kaagad yan, hindi na papalitan, wala namang problema kasi capacitor lang yan. Kadalasan kasi pag capacitor, yan yung nagkukos ng leaking papuntang ground. Kaya yan ang minsan yan ang nagte-trigger ng mga sira na ganyan. tanggalin. Yan. Tanggal ko na mga pahat at itatry natin, subukan natin paandarin kung gumana na ba yung ginawa natin mga paps. Medyo mainit-init pa, kaya wag muna nating hawakan at baka mapasok pa tayo mga paps. Ihipan muna natin saglit at susubukan na natin mga paps, pero andun pa rin yung sticker na nilagay ko para hindi siya maka-trigger. Kaya susubukan natin ilagay nang ma-check natin kung tama bang hinala ko.
na yun ang problema ng cellphone na to. Ayan na, at natapos ko nang ikinabit at susubukan nating i-charge. Medyo masilaw yung ilaw ko mga paps, kaya yan, hindi natin tuloy makita kung nagcha-charge o hindi. Kaya nako, parang hindi, nako, namatay na ata to. Kaya ayun, magandang balita, kasi hindi na siya pumunta sa recovery mode at nakita ko nag-charge siya ng 1%. Kaya yan, parang magandang sinyalis to na nag-okay na yung cellphone na to. Kaya antayin natin, kakargahan ko lang. Yan ang mga paps, at parang satisfied na ako na gumana na at nawala na yung problema ng cellphone na to. Kaya okay. At kaya nga pala, nakalimutan ko, tinanggalan pala natin to ng power up volume, kaya lalagyan natin ng power up volume, kakabitan natin. Baka magtaka yung may-ari na nawala na yung volume up niya kasi tinanggal ko. Kaya yan, ay lukat mo talaga. Kaya yan, ano ko muna habang nag-ano tayo, balik ko muna yung volume up switch niya. Kaya yan, tayo natin mga paps at gagawin ko na. Yan ang mga paps, at ikakabit ko na ulit yung mga camera niya para ma-assemble na natin ulit ang cellphone na to, kasi kumbinsido na ako na nagawa na to at wala na ang problema niya. Na natin, at yan, maliit na antenna wire yan. Napakahirap ikabit. Yan o, kita nyo wala pa yung power volume up switch niya. Kaya yan, kukuha muna tayo ng volume up switch na napakalaki, malaki pa yung muta ko nito mga paps. Yan o, nako, kaya pahirapan din ang pagkabit nito kasi liit naman ito mga paps.
Yan na mga paps, at malapit ko nang matapos ikabit yung panghuling part ng cellphone na to, ay ang yung back cover niya, at kailangan ko pang tanggalin yung mga lumang pandikit para madikit natin ng maayos. Ayan, kuskusin natin ng kuskusin mga paps, at mukhang maganda naman yung mga screw na naman natin ang ibabalik. Yan, ayan mga paps, at okay, at lalagyan ko ng pandikit yan, at katapos ibalik na natin, at okay na ang cellphone na to. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo mga paps sa pagtitiwala na paggawa na yung mga cellphone nyo dito, at sana mga paps ay kayo'y nasiyahan, at sana may natutunan din kayo sa video na to, na kung paano gawin ang cellphone na ganito ang sira. Kaya mga paps, ako yung magsasabi muli na hanggang sa muli. Bye bye.